Nasaan ang 5,000 flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? Kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po? So, ngayon pa lang tinatakot ko na eh. Hindi. At yun na nga mga kabayan, mukhang mayayari na po talaga. Ito pong administrasyon ni Junior. Mantakin mo mga kabayan, nagpahayag na po si Congressman o si Senator Marcoleta na kanya pong iimbestigahan yung pong 5,500 na flood control projects na ipinagyabang po noon ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Kung ating yung babalikan yung SONA na yon mga kabayan, ay yung araw na yon pinagyabang po ni Presidente Marcos yung 5,500 na flood control projects na ginastosan nga daw po ng halos sa abot ng 450 million. Tapos kinaumagahan mga kabayan, nag-uulan po ng malakas. Ang matindi mga kabayan, bumaha po sa buong Kamaynilaan. Hinahanap po ngayon ng taong bayan yung flood control projects na yan. Ni isa po sa mga congressman, wala pong naglakas ng loob para imbestigahan yan. Bagkos mga kabayan, kung ating maalala, ngayong taon lang, last week, meron pong isang congressman na isinisisi po yung baha kay Pangulong Duterte. Doon nga daw po sa Dolomite mga kabayan. Dahil daw po sa Dolomite, kaya po nagbabaha daw po sa kabuong Kamaynilaan. Nakakalimutan po niya mga kabayan na yung dahilan na pagbaha sa Kamaynilaan, noon pa po, dahil po sa matinding basura. At nakalimutan po niya yata na si Pangulong Duterte po ang nagpalinis ng Manila Bay. Kung hindi naman po siguro uugok-ugok, yung congressman din, nakalimutan ko po ulit yung pangalan, ewan ko na lang po. Kaya ngayon po, buti na lang, meron po tayong isang senador, na tumutupad po sa kanyang ipinangako. Palakpakan po natin. Walang iba po kundi si Senator Marcoleta, mga kabayan. Ano pong sabi ni Senator Marcoleta? Iimbestigahan niya po yung 5,500 na flood control projects po ni Junior. Palakpakan natin mga kabayan. Dahil kung meron po dyan kasi mga kabayan, hindi po sana nagbabaha dito sa Kamaynilaan. Hindi po ba? Pero nga dahil wala, pero ginastusan, nasaan na punta? Di ba? Yan yung gusto malaman ni Senator Marcoleta na ayaw pong ipaalam ng mga congressman. Yung mga amuyong po ni Junior dyan sa Kongreso, ayaw po nilang imbestigahin dyan mga kabayan. Bakit? Madadali yung amo nila eh. Di ba? Madadali yung mga kontraktor na kasama nila. Isa na dyan si Saldico, pinakamaraming nagawang pinakamaraming nabigay na proyekto eh. Diba? Naging kontratista na yung mga congressman natin eh. Nasaan na po yung mga flood control? Diba? Missing in action, nawawala pag may baha. Buti na nga lang po, umuulan ng malakas eh. Bakit mga kabayan? Nabubukig po eh. Diba? Nabubukig po yung mga taong gobyerno. Kaya dapat po talaga, ito si Senator Marcoleta, maligo to sa ulan eh. Bakit mga kabayan? Para dumami. Iilan na lang yata po siguro yung mga senador na kilala natin na walang takot po na banggain itong dambuhalang dambuhalang gobyernong ito na punong-puno po ng pera. Di ba mga kabayan? Na talagang madaling magpamaniobra ng mga propaganda. Naalala niyo po, pinatagal nga po yan si Senator Marcoleta eh. Diba, sa Kongreso. Halos wala pong nagawa si Congressman Marcoleta nang pagtatanggalin po siya doon sa mga komite na hawak niya. At ang matindi pa doon mga kabayan, tinanggalan po siya ng karapatan magtanong bilang isang congressman. Sipin mo, nagtatanong sa budget, di ba? Inaagawan siya ng mic. Bawal siyang magsalita. Bawal siyang magtanong. Kaya sobrang hindi si Congressman Marcoleta, tumakbo po ng senador eh. At awa po ng Diyos, mga kabayan, nanalo po. Palakpakan. Ayan po yung nagagawa
ng pambubuli sa kanya. Itong mga natin, mga senador, mga congressman natin po dyan sa Kamara. O ito mga bayan, panoorin nga po natin yung matinding pahayag ni Congressman Marcoleta patungkol nga po sa gusto niya pong imbitahan yung mga dati niyang kasama dyan sa Kongreso na kung saan involved dyan sa 5,500 na flood control projects na pinagmamayabang po ni Junior. Iimbitahan po niya sa Red River. Nagugutom na yata ako. Iimbitahan po niya sa Senate Blue Ribbon. Yan, mga kabayan. Para daw nga po maimbestigahan. Matindi mga kabayan. Matindi talaga sa Senator Marcoleta. Senator Marcoleta, pasok po. Naging halos 2 taon mahigit akong kasama ron. Opo. Hanggang sa ako'y sa kamalasan, Na. tinanggal. Opo. Alam niyo na yun, kung ba't ako pinagtatanggal. Yes po. Ano? Dahil nga doon sa, siyempre, pagkaloob sa amin yun pangkaraniwan, yun ay tradisyon sa Commission on Appointments dahil bahagi ka ng rumiribisa, ng mga nag-evaluate, nag-a-assess ng competence, ng merit ng mga appointees ng President. Siyempre, naghihirap ka rin doon. At talagang, lalo na ako, talagang gusto kong malaman yung appointee ng President o yung designee ng President, karapat dapat. Yun ang tungkulin ng CA Nelson. Opo. Ang Commission on Appointments, isang independent commission na itinalaga ng saligang batas. Pero ang kanyang gawain ay hindi para gumawa ng batas. Yun ay binubuo ng 12 senador at 12 congressmen. Sa Kamara, opo. Ang tanging layunin, tulungan nyo ang presidente, parang pantulong na rin. Pero sa bahagi ng legislature, na yung kanyang mga inappoint, yung kanyang mga ninombrahan, yung kanyang mga ninominate, natutulong sa kanya, sa kanyang gabinete, at mga iba pa, ay karapat dapat. So susuriin mo yung competence, yung fitness, yung merit. Opo. So, kaso lang, ibang kasama ko, hindi naman wala namang masyadong tinatanong. Pagka nagkindatan na, okay na Kaya ako hindi ganun Kayo binabasa nyo kasi ng gusto Tinitingnan ko kung competent ka. Alam mo, kahit kaibigan. Opo. Kaya makikita mo doon, nung hirangin, ang pinakamatagal na ako na ang pinakamatagal na nagtatanong Nung hirangin yung secretary ng Foreign Affairs. Opo, Secretary Enrique Manalo. Oo, siguro kalahating araw ako nagtatanong Tapos tinitingnan na ako ni Jinggoy Alam mo naman, pag tumingin, parang, totoo mo na, ikaw nung kanina. Hindi gano'n. Nung hinirang yung chairman ng secretary ng Department of Energy. Opo, Rapi Lutilla. 2 araw ako nagtatanong. Opo. 2 araw? 2 araw. 2 magkasunod na hearing. Tinetext na nga ako ni speaker Opo. Huwag mo na pinahirapan. Hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works Opo. Manibunuan naman yan. Oh, Opo. sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Ayoko ng flood control. Ayoko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan Hindi kaya i-control yung flood, opo. Sa flood control, yung nakokontrol yung flood Ay yung ang tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun. Nawawala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko, ako water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganon yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako Impounding area pala Palaging gusto nyo. nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlock yung Tarlac, tapos wala kayong irrigation. Ganda ng lupa Hindi ba minsan kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun o 17 Congress. Tinanong ko yung administrator ng NIA Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Ano? National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun Ano ba nung time na yon? Pinalitan ko yung Ano na po naging ibig National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko,
administrator. Nanggel pa ata nun eh. Ha? Si Nanggel. Hindi. ba? Parang retired general eh. Opo. Administrator. Yung po bang Tarlac ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas? Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? Uy, kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampanga lang at hindi tumutuloy? Dito Sa Tarlac. Tarlac, oo. Hindi, inabara na doon, ano? Oho. Ibig ko sabihin, kaya ako lang kinukwento ito. Kaya ako nailagay sa, dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So, ang ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung dam. balog-balog dam, Yung opo. balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yan ang nakararaan. Hanggang ngayon, Sen, hindi pa natapos-tapos yan, ha? Wala. O ito, hanggang ngayon, no? so ngayon, dahil Pinakamalaking dam. sa kagustuhan kong makatulong, na-identify ko yung Claveria. Magandang Sa pagkunan. Surigao ho yan, Sen. Claver, Surigao. O Claveria... Cagayan. Claveria, Cagayan. Oo. Opo. Kasi meron kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking Opo. halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity nung wala pa yan? At Opo. pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. May talaga inaral Kaya niyo para. kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila Pinasalamatan. ganun. Ganun. Isipin mo, 350 hectares ang napapatubigan. napatubigan. Maganda. 3,500 na farmers ang na-benefit. Oo. O nilagay mo sa flood control. Wala. Kaya, Nasaan ang 5,000 flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? wala, inanod po ng baha. Kaya Na-plug niya po. kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po. O, ngayon pa lang tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman. Hindi naman foreign relation yun. Flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta ng Siberia o kaya ano. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman. Hanggang sa bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko, water management. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, Opo. makakatulong ka. Kailangan kasing productivity, yun ang itaas mo. Mataas. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Yeah. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako, sabi niya, Jen, napakalaking yung tulong. konsepto na yan, kasama Opo. ko dyan. Ngayon, nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Opo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, ito ang gawain mo. Di ba? Ay, tama. Si Gullian. Regulator ka eh. Si Gullian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Ganun ba? Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang ng kaparaanan. farmer. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari, ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer. Yung mismong farmer ang... Pinuntang sila ng trader, kanya 20 pesos na lang ang bigas. Bigay mo na sa akin yan. Kung 7, 9 po wala ang nang bilihan bibili. ngayon, Oo. Sen. Ako, grabe. Ayan ang sinasabi. Samantalang ang sinasabi ng Pangulo, 17 to 18 pesos daw po ang per kilo. Tingnan nga natin kung nandyan yung video. Andiyan na ba, Direk? Okay na ba yung video? Andi na po. Baka iba yung naipadala ko. Di Oo ba? nga po. Sa isang araw po, Sen, Sa ihapon Disyembre natin. na lang, baka sakaling mas... ano ba tayo ngayon? July, di ba? Opo. Malapit na. Disyembre, Malapit na. Sana isa pa po ito. Ito ay viral kasi sa social media. At gusto din po nilang makuha ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito. Pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa
ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol doon sa 20%